Yan, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ginoong Epi mula sa Araling Panlipunan 7 at narito na tayo sa ating pagtalakay sa likas na yaman ng Asya. Mahalagang talakayin ang likas na yaman ng Asya upang malaman natin kung ano nga ang yamang mayroon ito, no? Para mapatunayan kung gaano kayabong ang ating kontinente, malaman natin kung gaano makikita at saan makikita ang iba't ibang mga yamang, likas na yamang taglay ng ating kontinente bilang pinakamalaking kontinente sa buong mundo. No? Let's start. Yan. Magtungo tayo. By the way, no, may mga ilan kalat-kalat din naman na mga pagpasakalye. Ibig sabihin, may mga mame-mention ako along the way na mga iba't ibang bansa, pero mag-concentrate muna tayo sa Hilagang Asya. Pero mag-umpisa tayo kung ano nga ba muna ang definition natin ng iba't ibang uri ng likas na yaman. Una, ang yamang lupa. Ang isang palatandaan na binibigay natin dito, basta involve ang lupa, hayop man o halaman, yan ay tuturing natin yamang lupa. Example, prutas, palay, mais, manok, baboy, kambing, baka, at iba pa. No? Makikita natin sa mga paghahayupan at paghahalaman, no? Ang yamang lupa. Kadalasan nasa agrikultura ang mga ito. Halimbawa na natin dito ang Timog Silangang Asya. Ang Timog Silangang Asya isa sa pinaka-top exporter. Ibig sabihin, naglalabas ng produkto sa iba pang karatig na bansa. Naglalabas at nag-aangkat naman ang ibang bansa dahil nga sagana tayo dito. No? Isang magandang example natin ay ang bansang Thailand at Myanmar. Thailand at Vietnam. No? Makikita natin na itong mga bansang ito ay sagana sa palay. Kaya nga nakakapag-export sila at higit sa lahat, nakapamahagi sa ibang bansa. Nagiging top source o pinagkukunan din ng kanilang yaman sa kanilang ekonomiya ang mga nilalabas nilang produkto sa ibang bansa. Next, yamang tubig. Yan. Ang palatandaan natin dito, nanggagaling sa tubig. Kadalasan ito yung mga perlas, koral, isda, at mga halamang dagat. No? Caviar ang isa sa pinakamaituturing sa Hilagang Asya. Sabi rito, ito ay itlog ng isdang sturgeon na isang bukod tang nakikita sa Hilagang Asya. No? Okay, anong example natin? Yan. Yan ang halimbawa natin ng mga yamang tubig. Okay? At sumunod, yan ang Hilagang Asya. Kita naman natin sa mapa. No? Sa globo na nakikita ninyo sa larawan. Sagana ito, no, sa likas na yaman dahil sa kanyang may tuturing na rin natin yung border. Okay, next. Gayun din, may yamang gubat din tayong tinatawag. Ano ang yamang gubat? Ang yamang gubat, may tuturing ito na nandito yung troso, halamang gamot, baboy ramo, komodo dragon, maging ang panda, no? Dahil sa gubat ito kadalasan nakikita. Ito ay ayon sa reference natin mula sa pluma, pinagyamang pluma. Ang ginseng ng Korea, ituturing natin no, nakasama rito. Kitang-kita naman natin no, kapag nakapanood kayo ng mga ng mga Korean K-drama. Nakikita natin yung mga ginseng bilang herbal. No? Dahil naniniwala sila na natural medicine are the best medicine. At gayon din, yung kanilang kagubatan. Ang kagubatan na mayroon at taglay ng Asya. Sagana tayo sa bagay na to. Next, yamang mineral naman kapag ini-extract natin ng resources sa mga kuweba o kailaliman ng lupa. Malalaman natin na yan ay yamang mineral kung yan ay nakapalob sa mga sumusunod. No? Ito ay kadalasan nakikita rin sa Asya. Yung tanso, ginto, no? Ang chemical symbol niyan, AU. No? Pilak o AG naman bilang chemical symbol. Steel, yung mga panggawa sa mga construction na haligi sa bawat building, di ba? Kasi yun yung bakal na paglalagyan ng semento. Natural gas, alam naman natin, maaari ito sa transportasyon at maging sa elektrisidad. Fossil fuel, alam naman natin yan, sa gasolina, madalas. Ito yung source dito. Diamante, langis at petrolyo.
Nangangahulugan lamang na ang yamang mineral, ini-extract siya sa kaibuturan o kailaliman ng lupa. Yun ang tatandaan natin parate. Kumbaga, narito ang lupa, talagang hukayin, bubungkalin para makuha natin yung yamang mineral na nandoon, na nakapaloob. Yan ang example natin. Okay? Sa unang larawan, yung sa kuweba, di ba? Mga miniminan-mina. At higit sa lahat, ito naman din yung sa ikalawa, yung pump, no? Pag-pump sa mga natural gas. Next, ang yamang mineral na taglay, yan, yung steel, no? Yung sa China at Japan. Mayaman sila, kaya sagana sa construction ang mga bansang to. Diba? Kitang-kita naman natin kung gaano ka yabong yung steel corporation na mayroon ang Japan. At langis naman sa kanlurang Asia. Hindi natin may kakaila, yung Saudi Arabia, top exporter yan. No? Mababanggit din to kalaunan. Top exporter, ibig sabihin nagluluwas, naglalabas sila ng mga produktong petrolyo. Ganun sila kayabong pagdating sa langis. And of course, Hilagang Asia, puntahan na natin ang bawat rehiyon. Saan sila sagana? Yan, troso, di ba? Sa Siberia, isang pamoso yan. Makikita natin ito sa module. Gayon din sa iba pang mga aklat. No? Yamang pangisdaan. Dahil nga yung sturgeon, no? Makikita natin doon, kabilang siya dyan sa yaman na yan. At yung caviar, yung itlog. Gayon din, hindi may kakaila na may yaman din sila sa mga depositong mineral tulad ng ginto sa Kyrgyzstan. Tajikistan na mayroong tatlong uri ng yamang mineral na sagana sila, no? May metallic, mineral at industrial. Metallic kapag alam naman natin na all present kagad yung metal, di ba? Mineral kailangan pang ma-extract. Yung industrial yung mga finish o tapos na materyales mula sa mga raw material. No? So kitang-kita naman natin ginto, yung natural gas, mahalaga ito, lalo pa sa panahon natin ngayon na dumarami ang populasyon, tutugunan nito yung pangangailangan. At ang Uzbekistan bilang yaman ng produksyon ng ginto. No? Okay. At next, ano pa ba ang mayroong yaman ang Hilagang Asya? Hindi may kakaila yung mga lambak ilog at mababang burol nila ang naging pundasyon ng kanilang magandang produksyon sa pagkain butil. Dahil nga kailangan ng mga lupa para ito'y manaba na merong sapat na supply, yung tinatawag nating pananiman. Kaya yung isa sa mga goods, no, mga yaman, likas na yamang mayroon sila, yung tulad ng trigo, no, na kinontribute ng lambak ilog nila, palay, bulak, barley, gulay, tabako, sugar beets, sibuyas, at mansanas, banana. Makikita natin na ganito kayabong ang lugar. Sa kanlurang Asya naman tayo. Pagdating natin sa kanlurang Asya, mababatid natin na hindi talaga pwedeng hindi natin kilalanin sila bilang mayaman sa likas na yamang mineral. Dahil yung langis at petrolyo ay pangunahing industriya nila sa rehiyong ito. No? Saudi Arabia nga yung pinakamalaking tagapagluwas ng langis sa buong mundo. Actually, parang top exporter talaga sila sa mga big exporter din o big corporations tulad ng Shell, Petrol, etc. Diba? Kita naman natin yan, yung Arabian Peninsula. Kaya yung kanyang geography, makikita natin na nagko-contribute sa anong yaman na tataglayin ng bansang ito. Kanlurang Asya rin ay mayabong sa natural gas. Diba? O, makikita nyo dito sa isang to, katabi ng natural gas, yung mga tanso, copper, no? Bauxite, potash. O, yung bauxite, magagamit ito sa, hindi ako nagkakamali, sa mga construction, parang sa aluminum yata, kung hindi ako nagkakamali. No? Yung potash naman, pampataba sa mga lupa. So, lahat ng ito ay mayroon sa kanlurang Asya. And of course, agrikultura, hindi rin naman to nahuhuli sa kanila. Yung trigo at barley, sagana sa kanila. Pero ang Iran, may specific mga country na tayo, sagana, no? May specific silang naibibigay. No? Palay, bulak, mais, tabako, at mga prutas. Iraq, yung produksyon ng dates at dalandan. At yung paghahayupan sa mga bulubunduking lugar, tulad na lamang ng Tian Shan Mountains. No?
Timog Asya, dito kabilang ang India. Tingnan natin. Sa Timog Asya, sagana ang mga ito sa mga likas na yamang tulad ng palay, trigo, jute, tubo, at mga gulay. Bakal, karbon. Ayan, yung palay, trigo, yung jute, no? Kung hindi ako nagkamali, sa clothing yata to na nagagamit. Gulay, bakal, lalo na sa mga pagpagawa o konstruksyon, at of course, yung carbon, yung mga uling, etc. etc. Mayabong din ang Timog Asya sa batong apog, bakal, karbon, natural na gas, langis, tanso, asin, no? At gypsum, na isa rin yatang pampataba rin yata sa lupa. Hindi ako nagkakamali. Ang Sri Lanka, isang spesipikong bansang mababanggit dito, isagana sa mahogany. Alam natin na mahogany ay makikitaan natin ng matibay na kahoy. Kaya nga minsan yung mga chessboard na gawa sa mahogany, napakatagal niyan masira. Actually, parang ang sinasabi nga nila dyan, hindi raw inaanay ang tulad nitong mahogany. So yan, makikita natin yung mga mahogany, ginagamit din siya sa mga muebles. Kita natin yung evergreen na kagubatan ng Sri Lanka, no? Talagang nakapalibot, nakapaligid. Sa silangan, at yung ebony at yung satinwood. Parang makikita natin, no, yung mga satinwood, parang ito yata yung gagamitin, no, ginagamit usually pagdating sa mga baul. Afghanistan at Bangladesh, kilala at tanyag naman sila sa pagkahayupan dahil sa kanilang flat, no? Flat yung kanilang surroundings at mainam para doon. Next, sa silangang Asya naman tayo, nandito na ang China, Japan, Korea, etc. Yung depositong mineral, mayaman sila dyan, ngunit particular tayo sa antimony. Antimony na nagagamit sa battery, no? Mga battery na ating nakikita sa mga remote control, etc. Magnesium at tungsten. Tungsten yung sa mga bumbilya natin, kung hindi ako nagkakamali. At carbon. So makikita natin kung gaano kayabong at kayaman ang East Asia o Silangang Asya. Sa lahat, no, sa mapa makikita nyo, may presence yung lahat ng mga industriya nila. Kaya hindi may kakaila yung mga paggawaan ng mga signal, cable lines. Talagang East Asia yung nangunguna dyan. No? Mga pagpapioneer sa internet connections. Dahil yung kanilang likas na yaman sa taglay ng kanilang lugar, nandoon. No? Nandoon talaga siya. Okay? Next. Yung Japan naman, yung punong mulberry, higit na kakailanganin to dahil sa pagkain ng mga wood na gagawa sa silk, di ba? Yan. Na kilalang tanyag, no, sa produkto nila na mga damit, yung sutla. Sa Timog Asya naman, yung India, mababanggit muli natin. Sa Timog Silangang Asya na tayo, ang ating rehiyon. Sa rehiyon natin, malawak na kagubatan ng pinakamay pagmamalaki natin. Ang malawak na kagubatan na to, tulad ng Thailand at sa Myanmar, ay nagbigay daan upang higit nating tingnan yung mga iba't ibang puno na makikita sa atin. Kaya makikita natin yung trabaho kagad dito. Isa sa pinakamayabong na industriya natin ay ang forestry. Diba? Example nito, yan, yung apitong, no? Yakal, lawan, kamagong, ipil, pulang nara, at yung mayapis. No? Ito yung mga punong ito, makikita natin na lubos na katutulong, no, sa lumber industry at sa furnitures. No? Kasi ito yung mga gagamitin din naman usually. Diba? Ganyan kayabong ang mga lugar na mayroon tayo sa Timog Silangang Asya. Bakit? Dahil dahil sa sapat na ulan at araw na tinataglay ng ating rehiyon. Sa Timog Silangang Asya rin, mahigit 35% ng liquefied gas, o yung ginagamit natin sa mga LPG, no, ay pangunahing mineral yan ng Malaysia. Gayon din sa Pilipinas, di ba, yung tanso, o yung copper na ating nabanggit na kalaunan. Ganon kayabong ang ating rehiyon. Next. Yan. Kaya't sagutin na natin, sa tulong ng inyong mga guro, no, kung paano ka nakikinabang sa mga likas na yaman na mayroon ang Asya. Lamang.